Silang ka sa mundong ito. Marahil pamilyar kahit pa mga millennials at Gen Z sa awiting ito na talaga namang tagos-puso ang mensahe. Ang awiting ito ay sumikat hindi na lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ang kantang ito ay isang mensahe ng pagmumuni-muni at paghingi ng tawad mula sa isang anak sa kanyang mga magulang. Ito ang pinakamabentang awit ng isang Pilipino mga awit na naibenta sa 33 milyong kopya sa buong mundo at naisalin sa 51 wika. Naging finalist ito sa unang Metro Pop Song Festival at nakilala sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, Malaysia at Angola. Subalit sa likod ng kantang ito ay ang orihinal na boses ng nag-iisang Freddy Aguilar, ang kinikilalang isa sa mga OPM legend na talaga namang nagpakilala sa mga awiting Filipino hindi na lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ngayong araw, 27 ng Mayo, pumanaw na ang isa sa mga haligi ng musikang Pilipino na si Freddy Aguilar sa edad na 72 sa Philippine Heart Center. Wala pang opisyal na pahayag ang kanyang mga naulila kung ano ang totoong sanhi ng kanyang pagkamatay. Subalit ano nga ba ang kanyang naging buhay bago pa man siya tuluyang maratay sa kanyang sakit at bawian ng buhay? Ating alalahanin ang naging buhay ng nag-iisang si Freddy Aguilar. Si Freddy Aguilar ay pinanganak bilang Ferdinand Pascual Aguilar noong Pebrero 5, 1953 sa Hilantagaan, Santa Fe sa lalawigan ng Cebu. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya sa probinsya kung saan unti-unting nahubog ang kanyang pagmamahal sa musika. Sa murang edad, natutunan niya na tumugtog ng gitara at dito nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang musikero. Sa pagsisimula ng kanyang karera, sumubok si Freddy Aguilar sa iba't ibang genre at estilo ng musika mula rock hanggang folk, ngunit nakilala siya ng lubusan ng awitin niya ang kanyang obra maestra, ang kantang Anak noong 1977. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa. Ang kantang Anak ay sinulat ni Freddy Aguilar bilang pagninilay-nilay sa relasyon ng isang magulang at anak. Ito ay isang awit tungkol sa pagsisisi, pagmamahal at pag-asa, at sumalamin ito sa puso ng maraming Pilipino at maging sa mga tao sa buong mundo. Ang Anak ay naging isang pambansang awitin na naghatid kay Freddy ng pandaigdigang katanyagan. Naisalin ito sa 50 languages, kabilang ang Japanese, Korean at Arabic. Naibenta ito ng mahigit 33 million na kopya sa buong mundo. May tuturing na isa sa mga pinakapinakinggang OPM song sa kasaysayan. Sa Japan, naging number 1 pa ito sa mga music charts. Nakatanggap si Freddy ng maraming parangal sa Pilipinas at sa ibang bansa dahil sa kantang ito. Bukod sa Anak, maraming mga awit ni Freddy Aguilar ang naging simbolo ng pakikibaka at pagmamahal sa bayan. Tulad na lamang ng Bayan Ko, isang awiting makabayan na ginamit bilang anthem ng People Power Revolution laban sa diktatorya noong 1986. Pangako, Katarungan at Luz Viminda, mga kantang naglalaman ng mensahe ng pag-ibig sa bayan, katarungan at pagkakaisa. Hindi lang basta musikero si Freddy Aguilar, isa rin siyang aktivista na gumagamit ng kanyang musika upang ipahayag ang kanyang mga panindigan laban sa katiwalian, kahirapan at iba pang mga isyong panlipunan. Si Freddy Aguilar ang isa sa mga unang Pilipinong musikero nagtagumpay sa pandaigdigang entablado sa kabila ng pagiging isang Filipino artist. Ang kanyang musika ay nakilala sa buong mundo lalo na sa Asia at Europa. Siya ang unang Asyanong artist na nag-chart sa mga Western music markets. Noong 1981, siya ay kinilala bilang pangalawang pinakamabentang artist sa Europa. Noong 2018, binigyan siya ng Senate Resolution No. 101 bilang pagkilala sa kanyang ambag sa sining at kultura ng Pilipinas. Pinuri siya dahil sa mga awitin na nagpapahayag ng damdaming Pilipino at sa pagiging boses ng mga ordinaryong tao. Inappoint siya bilang Presidential Advisor on Culture and the Arts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at bumuo ng miyembro ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Para sa pagbabago. Si Freddy Aguilar ay nagkaroon ng relasyon sa isang mas batang babae na naging partner niya sa ilang mga taon. Ang edad ng babae at ang pagkakaiba nila sa edad ay naging sentro ng mga usapan at kritisismo mula sa publiko at media. Dahil marami ang nagtanong tungkol sa pagiging angkop ng kanilang relasyon, ang kanilang relasyon ay umusbong noong 2010s kung saan si Freddy Aguilar ay nasa kanyang late 50s o early 60s na, habang ang partner niya ay mas bata sa kanya.
Nagkaroon ng mga balita at komentaryo tungkol sa pagkakaiba ng kanilang edad at kung ito ba ay naaayon sa moral at kultura ng mga Pilipino. Bagamat may ilang kritisismo, marami rin ang nagsabing karapatan ni Freddy na mamili ng kanyang magiging kasama sa buhay basta't ito ay konsensual at legal. Sa mga panayam, pinili ni Freddy na hindi masyadong pagtuunan ng pansin ng mga kontrobersiya. Ipinahayag niya na ang mahalaga ay ang pagmamahalan at respeto sa pagitan nila at hindi ang edad. Ang isyong ito ay naging bahagi ng mga kontrobersiya sa buhay ni Freddy Aguilar, ngunit nanatili siyang matatag at pinili niyang huwag hayaang makaapekto ito ng malaki sa kanyang buhay at karera. Bagamat sikat at matagumpay, nanatili si Freddy Aguilar na simple at malapit sa kanyang pamilya. Kilala siya bilang isang mapagkumbabang tao na nagbibigay halaga sa kanyang mga anak at mga mahal sa buhay. Magdalena, ikaw ay sawing pala. Ibon man may layang lumipad. Pilipinas, tayo na magbago. O luz minda, gumising ka na, wag mong sirain ang iyong mundo. Nung isilang ka sa mundong ito, ketika engkau dilahirkan, engkau Có qua đăng quá xa xa rồi, tình yêu đam mê khiến qua điên dại. Con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. 밤새 엄마는 너에게 우유를 따뜻히 태워. 你的影子在我的梦里晃来晃去晃不停，那样温柔，那样的甜蜜。日に日に気難しく変わってゆく。Pour la chance me sourit, si un jour j'ai mon jeu servi, si je retourne enfin la dame de cœur. Und doch begreifst du es nur schwer, Kind, du bist kein Kind jetzt mehr. Niemand wird dich trösten, wenn du weinst. Quiero ser protagonista de tu vida, ser tu amigo de verdad. Sí, 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 ang sa isip ko, nalaman mo.